sinabi ko, Makukuha na si Presidente. krimen ko. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang tamputin mo na. Bigyan mo respeto pagka-presidente ko. Yes, sir. Wala lang. Pagpuri mo! Hindi nakakapay na matagal yan. Natutumba. Bakit yung ipitin? Nakamakalakad. Pigilan mo yan dyan. Richard. Romy. Hinahin na lang. Sir, we're offering you a wheelchair, sir. Turning, we're offering you a wheelchair. Gusto niyo magsalita na lang tayo. Oh, yes, sir. Dito upo, sir. Sa kamalas ko naman, galing ako fiscal. Tapos ganito yung nagawin ko. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako, anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Narinig ka pala. Matalan ito. Ha? Tanungin ko kayo, Ha? saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Tapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll trust this out in proper forum. Hindi ito, sir. Hindi ito ang proper forum. Walang judge dito, sir. Kaya nga, may judge kami na pinasakit. Kaya nga, wala nga judge dito, sir. Judge ko na, sir. Nagawa namin ng petition sa Supreme Court. Alam lang yun. Nakikiusap po tayo para sa lahat! Mga Pilipino po tayong lahat! Mga demonyo! Nakikiusap po kami sa inyo, mga kapulisan! Dito! Palayain! 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 Palayain!
Wala kang puso, General Torre! Wala kang puso! Walang puso! Walang puso! Wala kang puso! Bongbong Marcos! Walang puso! Bongbong Marcos! Walang puso! Bongbong Marcos! Bongbong Marcos, walang utang na loob! Walang utang na loob! Walang utang na loob! Bongbong Marcos! Walang utang na loob! Walang utang na loob! Walang utang na loob! Bongbong Marcos! Walang Bongbong utang na Marcos, loob! walang utang na Bongbong loob! Marcos! Walang utang na loob! Walang utang na loob! Pinalibig yung tatay mo, walang utang na loob! Pagbalik namin ng Maynila, halos sabay yung arrival ng eroplano naman ni PRRD mula Hong Kong. Kaya paglapag pa lang namin, yan Cebu Pacific, kalimitan yan nakasakay ka sa bus bago ka iahatid sa arrival area, di ba? So, paglapag pa lang ng eroplano, nakita na namin, o nasa bus kami, nakita na namin doon sa tarmac marami ng SWAT. Nakakuha pa ako ng ilang video noon. Tapos, pagbaba namin na ng bus, papapasok na kami sa arrival area, nakita na namin si ASEC BAM. Kasi yung pagkatabi lang ang arrival area ng international and domestic flight. Tapos, ang pinakaano mo, salamin ba siya o fiberglass? Tapos, nung tinanong namin si ASEC BAM Garcia, kung nandun si PRRD, sabi niya nandun. Hanggang, salamin lang pagitan pam. Nung sinara natin to, nag-iiyakan na yung mga empleyado ng, nung una, inaawat pa ako ng ilang empleyado ng airport na mag-video. Pero nung nalaman na inaaresto na dun sa tube, si PRRD, o sinara yung pintuan sa tube, nag-iiyakan na yung mga empleyado. Hanggang bumaba na kami ni Attorney Vic, kayo naman, Pam, with the bloggers and mainstream media, nagko-cover na sa baba. So yun. Very, Kasi again, very memorable sa akin. Lalo ako nga pinakinikilabutan. Kasi kuyang, yung pagko-cover namin, wala kaming idea na nangyayari sa taas. But we were already told na baka nga arestuhin. Pero yung pagko-cover namin, yung cover namin is yung ebidensya na arrival, nakarating si PRRD ng Pilipinas. Kaya dun sa, I think it's a special arrival section or arrival area ng mga ganyang dignitaries, VIPs, no? VIP, Oo. Yung focus ng mga camera, even the mainstream media, kuyang, yung dapat pababa niya. Pababa niya, kasama kung sino yung family members, sila Kitty, no, kasama niya. Pababa. So, that is to give resibo to the many Filipinos watching na merong PRRD bababa. Walang PRRD bumaba. Hindi rin the same area siya dinala para isakay siya kung saan siya sinakay papuntang Villamor Air Base. Nangyari ang lahat sa loob, kuyang. So it's from the happy moments na meron sa Hong Kong, 'di ba? Talagang masaya-masaya yung mga OFWs natin doon, no? Na parang willing sila kahit tigpa $5, yung ganung biruan. Na kasi kung magstay na lang daw muna siya and then binibiro pa niya, huhulihin daw ako. But what did he say? He trusts the justice system of this country na dapat may proseso. But then what? His own, the country's justice system deceived PRRD. Yung pinaka-nagmahal ng batas ng bansang ito, yung pinaka-nagmahal ng bansang ito na maging maayos, maging ligtas sa mga kababayan nating Pilipino, I think we deceived PRRD. Yung presidente na nagpataas ng sweldo ng mga pulis at sundalo ay inaresto pa ng mga tinaasang sweldo to. At yung presidente na pumayag para ilibing sa libingan ng mga bayani, yung isinusukang diktador na presidente, sa kabila ng unpopular yung decision niya, pumayag ang PRRD na ilibing ang Marcos Sr. Tapos, ang iginante ng Marcos Jr., ipakidnap mo, ipagkanulo mo sa mga banyaga, si PRRD. Ako, Marlon at Pam, no? I can forgive Bongbong Marcos na i-impeach si Inday Sara. I can forgive this administration, kasuhan si VP Sara kung ano-anong black propaganda. That's part of politics. Pero what I cannot forgive from this administration, mula kay Bongbong Marcos hanggang sa mga pulis at mga sundalo, no, ay yung kanilang betrayal, yung kanilang pagtraidor. Because this is the greatest betrayal in the history of our nation. Ito yung pinaka-malaking pagtatraidor ng buong gobyerno na pinagsilbihan ng isang digong, ng isang tatay digong for more than 40 years of his life. Ang serbisyo sa tao mula Davao City hanggang siya naging presidente. Tapos ito,
Ito ang kanilang binabayad. No? Ang pagtataksil, hindi lang sa isang presidente, kundi sa buong bayan. This is the greatest betrayal in the history of this fucking country. And I cannot forgive a Bongbong Marcos. Bongbong Marcos and all those people has to answer when the time comes. They should rot in jail. I don't even want them na mapatay. I want them to rot in jail. Yes. In an ordinary jail. You cannot, Bongbong Marcos cannot have it easy in life, living the way he lives now, and he cannot have it easy in death too, ha? Hindi ka pwedeng hindi ka na lang gumising isang araw. Dapat paghirapan mo din. Dapat ginagalis ka habang namamatay ka. Ganun ka yung galit, di ba? Dapat talagang nalalasog yung butot balat mo, di ba? Ganun dapat ang mangyari sa kanya. I can imagine yung mental health ngayon ng isang PRRD. Yung mga OFW, lalo yung mga unang biyahe nila abroad, na nangungulila sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas, no? Although meron ng video call ngayon, pero iba yung nananapik kayo sa pamilya mo. Dahil ikaw nasa abroad, malayo ka sa pamilya mo. Paano pa kaya ang isang PRRD? Isang 81 years old na matanda na walang ginawang masama, kundi binangon niya pa yung bansa di ba? Sa kahirapan, sinalba niya sa kriminalidad, iniaw niya, nilayo niya sa lumalalang drug addiction, drug problem sa Pilipinas. Tapos yan ang ginante. At yung ginagawa ni Marcos ngayon, no, Kuyang Marlon, no, na parang sinuko ninyo doon sa panyagang lugar na yon, tapos ayaw mong bumalik sa ICC. Ayaw mong maging member ulit. Naninindigan sila. I think it was also yesterday when he said that, no, that the country will not be member state again of ICC. Bakit nandun yung kapwa natin? Diba? You are the one Kuyang, sorry. Ikaw ngayon, Bongbong, ang makapangyarihan. Kung gusto mong ikulong yan sa kung saan mo gustong ikulong, pwede mong mapagawa dito sa sarili mong bansa. Pero ang kinakatakot kasi ni Bongbong Marcos, hindi yung mapakulong si PRRD. Kaya nilang gawin yan. Ang kinakatakot niya is because PRRD has a very strong hold and strong base of support na hindi niya ever makukuha para sa kanya. Ito na lang, Pam. Women's Month. Pumunta sa UN, nagsalita, nagtalumpati in front of all women. At yung ano na yun is for women. And women empowerment, women in governance. Pero sino ang pinipersecute nila dito? Vice President na babae. Anong sabi niya? Women should be part in decision making. Ito ini-impeach nila. Kinakasuhan nila. Vice Presidente nasa tuktok na ng leadership. Should be part of decision-making, Kuyang. Una na nilang tinanggal ang pangalan ni PRRD at ni VP Sara sa National Council... National Security Council. Yung NSC, di ba dapat sila? Automatic members ang mga previous presidents and yung mga VP, di ba? Pero una ninyong tinanggal si PRRD. Pangalawa ninyong tinanggal si VP Sara because natatakot kayo sa impluwensya ng dalawa, sa talino ng dalawa, na kapag sila ang nagsabi na ang para sa seguridad ng bansa walang Bongbong Marcos na presidente, dun sila takot. Alam mo, Pam, Marlon, no? Ang ginawa ni Pangulong Duterte, ni Tatay Digong, simple lang no? Binangon niya ang ordinaryong Pilipino. Ibinalik ni Digong sa ating mga ordinaryong Pilipino ang ating dignidad. Sa panahon ni Digong, pumasok ka sa ospital, pumasok ka sa mga government offices, napaka-courteous ng mga tao doon. Napaka-malumanay. They were treating you the way we should be treated because we are paying for their fucking salaries and their fucking lifestyle. Tinaas ang ating dignidad. Maski yung balot vendor, maski yung habal-habal driver, yung ordinary teacher, yung ordinary men in uniform, okay? Itinaas ang dignidad. Lalong-lalo na ang ating bansa. Itinaas ni PRRD ang ating dignidad sa world stage. May respeto ang isang PRRD ng napaka-strongmen na sina Vladimir Putin at Xi Jinping of China. And even at some point, si Abe. In my experience, even a friend of mine na British at South African ang sabi, can we borrow your president for just a month para linisin yung aming bansa? I mean, you have stories of OFWs na
They were walking head high sa kahit anong saang bahagi ng mundo, Europa, Asia. Yung Filipino, Duterte yung president, very good. Ngayon, anong ginawa? No? Nilugmok tayo, ang ating dignidad, ang ating pride, ang ating national pride, isinurrender ni Bongbong Marcos. Kinulong si PRRD. Base militar ng mga Amerikano. Ilan na? Sabi nila siyam. Pero according to our reports, nasa 17 na. Isinurrender na ang ating soberanya doon sa mga dayuhan at sa mga Amerikano. O ngayon, ano ba? Ano ba ang napala natin sa presidenteng ito? Lahat ng yan, lahat ng katarantaduhan to at pananalbahe na ginawa ng gobyerno ito kay PRRD, naniniwala tayo na ang gaba, dili magsama. At dahil dyan po yan. Wala po lahat ng pinangako nila, yung mga legal team, yung mga ano, wala po bang sumalubong dahil alam naman po natin na napakalamig ng panahon na dadatnan doon. Alam niyo, napakaraming tao doon sa labas ng airport. Yes. Ang sumalubong. Ako hindi ko na nakita kasi sa ambulansya din ako inilabas. Pero punong-puno ang airport ng Schiphol at saka sa Rotterdam. Inaabangan siya sa kulungan. May tao din doon na nakaabang sa kanya. Maniniwala ba kayo na ako, I was confined for almost... During my stay, I stayed there mga 3 months yata. Araw-araw may nurse na pumupunta sa akin. Umaga hapon, tinicheck yung voluntary lahat yung punta. Kung pwede lang nilang gawin kay PRRD yung gagawin nila. That's how they cared for him. Filipina yon ano? Yes. Yung sabi nyo nag-check sa inyo po. Mga Filipino. Filipino. Alam mo nung birthday niya nung March 28, may nasabi dito, mga 600, 700 lang ng tao sa field, sa park. Pag nakita niyo, tsura lang ng Luneta Park, sa dami ng Pilipino. Coming from different parts of Europe, you will be surprised. Alam mo, Attorney Yvette, parang napansin ko sa lahat ng episode natin, ito yung parang tahimik. Lahat tayo. Kasi nakikita natin yung katotohanan eh. Just black out tayo eh. Noong time na yun, kaya fresh from yung somebody that kasama niya, yung talagang totoong pangyayari, na dapat ito, malaman ng lahat ng Pilipino. Parang yung sinasabing word na maya naman kayo, bog-talbog, period. Ano kasi Kapen, no? Hindi kasi natin lubos maisip na nangyayari itong mga paglapastangan ng karapatan ng isang kapwa Pilipino. Lalong-lalo na yung hindi pagkakilala na kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. At lalong ginawa ito sa isang dating presidente. Kaya tahimik tayo ngayon kasi hindi nga natin lubos maisip paano nangyari ito at bakit ito napayagang mangyari. Pero there's a personal question po, ES, that I wanted to ask. That very moment when you landed sa Hague, yung moment na maghihiwalay na po kayo, what was that moment all about and how did you feel? What was the reaction din ni dating presidente nung maghihiwalay na po kayo? Ako, I really felt bad, especially nung dinadala na siya ng mga pinapababa siya ng Sabi ko, kaya mong bumaba na hagdanan. Sabi, kaya ko mong... Apo. Sabi niya, bahala ka na sa mga kasama mo dyan. Yun ang mga words niya. Apo. Hindi pa rin siya eh. Bahala ka na sa mga kasama natin. Ibang klase ito. What was told to him by those who met him at the airport? Itong mga Dutch nationals. Were you within hearing distance? Alam mo, ako nga nung nasa ospital ako, inooperahan ako. Sinabihan ako ng doktor, your leader does not deserve to be here. Nag-uusap kami Kinakapitan niya ako ng pacemaker. So, Attorney Yvette, Yes po. bago pala lumabas yung statement na nagtatalo-talo at nagbabalitaktakan sila from DOJ to Congress and sa Senate, meron tayong isang salita na tumatak sa isip natin na bend dalo. So, bago pala sumambulat pa yung bending dalo na parang sinaksak nila sa isipan ng mga Pilipino, doon pa lang pala sa pag-kidnap kay FPRRD at pagdala sa dahig. Pagbaba niya doon,
marami na pala talagang, doon pa lang, hindi pa nila nasasabi, ginawa na pala nila yung pagbend ng law. No? Yan ho, yung unang pumasok nung sinabi nga ni Attorney Delgra, no, na sinabi daw po sa kanila ng DOJ, sila daw yung competent judicial authority, no, ang DOJ daw. Yun na ho ang unang pumasok sa isip ko, bending the law. Grabe. So, yung kaya ang daming nga lumabas na AI, yung sa Supreme Court, nakapadingin na po yung timbangan. Pati yung batang po ng babae, nakagano na. Nakakalungkot, no? Secretary, Major Gaya, any additional information po? Wala na. Ako, I just wanted to share yung mga nangyari sa aeroplano. And yun na, parang na-capture ko sa isang aeroplano, yung sa isang box yung buong samahan namin ng 6 na taon. Ganun siya ganun siyang klaseng tao. Tao muna ang nasa isip bago siya. Napakaswerte pala natin kay FPRRD. Ngayon nakita na natin at nagbigay liwanag si Secretary Mejaldea kung ano talaga yung naganap. And we want more. We want more statement from him. Kasi uhaw na uhaw kami sa totoong storya Secretary. Kasi parang iba yung story na nakakarating sa amin. Please do that. Ano yun? Alam mo, hindi na tayo makakahanap ng taong katulad doon. Kind of confirming the waiver that he signed when he said, I just want to be remembered as a servant of the people. When I saw that, I was not surprised. Ito nga, itong mga ganito, hindi ako naglalabas yung mga interview. Kasi parang siya nagsasabi sa akin, kung ano mo pa-interview. Ramdam na ramdam ko yan. Kaya mo sila pag na-appreciate yung ginagawa mo. Hindi, bahala siya. Ganun lang niya. Attorney Delgra, nakita ninyo